A persistent prayer does change our perspective. Definitely, yung panalangin ay binabago ang mga bagay-bagay. At ang binabago ng panalangin ay tayo. Hindi muna yung mga bagay na pinapanalangin natin, kundi tayo mismo, yung ating pananaw patungkol sa Diyos. Kung may problema ka ngayon, huwag mo pandirihan yan. Pagpasalamat ka sa pagkakataon na, Lord, may problema, I believe, mas mag-uumapaw ngayong grasya sa aking buhay. Delikado yung walang problema eh. Either patay ka na or hindi ka talaga sa Diyos. Kasi ang problema, makikita natin dito na galing sa diablo talaga. Para hadlangan siya. So kung walang mga resistance sa buhay mo, kampi mo ang nagkukos ng trouble. Pero kung may problema, may resistance sa pananampalataya mo, magpasalamat ka, legit ang iyong pananampalataya kasi nga inuusig ka ng diablo, gusto kang masira ng diablo. But then, huwag kang magpasira. It is for you to realize na itong problem, itong weakness na ito, ay kapahayagan at pamamaraan ng Diyos upang maiparanas niya sa iyo ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya. This is the truth that we must absorb today. Persistent prayer changes us to see our adversity as advancement, our problems as process of promotion, opponents as opportunities to obtain God's overwhelming blessings. The Lord is preparing you for something. Kung bakit mo pinagdadaanan ng mga bagay na ito. Kung may problema ka, it is now a matter of perspective kung anong tingin mo sa problema na yan. Si Batang David, nung makita niyang higante, wow! Ang laki! Paano ako magmimintis? Hindi ako magmimintis! Nakita niyo yung kaibahan? Yung mga Israelita takot na takot kasi sobrang laki daw. Pero si David, nakita niya na ang laki ni Goliath ay advantage sa kanya kasi nga, hindi siya magmimintis. Kapag tinirador niya, sigurado tatamaan niya kasi ang laki. And that's how we must see the problems in life. Huwag tayong matakot, ang laki-laki na problema ko. No. Ang laki na problema mo, kaya hindi pwedeng magmintis ka na makita mo ang grasya ng Diyos na mag-uumapaw sa buhay mo. Maalalampasan mo ito at makikita na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Dahil sa sobrang laki na problema mo, hindi lang ikaw ang iangat ng Diyos, kundi yung mga tao sa paligid mo. Maluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. Because of the greatness of your problem, the power of God will be manifested greater than that problem. Kaya huwag tayong matakot sa mga problema dahil hindi tayo magmimintis. Pag mas malaki, mas evident ang ating katagumpayan sa Panginoon.